Pinupuri na niya ngayon ang ating administrasyon. So ang PEG, mga kababayan ni Chis Escudero, wag tayo pong pabubulag sa kanyang mga salita. Madalas po si Chis Escudero, magaling lang magsalita, pero baliktad po sa gawa. O di ba po, mga kababayan, biglang naging pro-government si Chis Escudero. Naging pa-anti-corruption po ang PEG at pa-reformist. Pero ano po yung totoong records niya, mga kababayan? Ang totoong record ni Chis Escudero, siya mismo po ang pumatay sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ang pinakang malaking pagkakataon para ilantad po ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Tama? Siya din ang nagbukas ng pinto para sa insertions. Sa Bicameral Conference Committee po, nakapirma nga siya doon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan si Chis Escudero kasi parang nag-iba na yung tono sa budget hearing ng DPWH sa Senado. Senate hearing ng budget ng DPWH. Nandun si Secretary Vince Dizon siyempre to defend the budget. Tinanood natin mga kababayan yung mga pagtatanong ni Chis Escudero. Parang may mga paglangis-langis. Naglangis-langis sa ating administrasyon. Makita niya, Mr. Maravillas. Alam na ninyo, si Chis Escudero, di ba? Kabit ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Yung 142 billion insertions. O ngayon, nakita niya siguro mga kababayan na talagaan niyang walang sasantuin yung Marcos administration. Papanagutin ang dapat managot. Ngayon, parang nag-iba ng hangin nag-iba yung ihip ng hangin kay Chis Escudero. Alatado na naglalangis-langis. Ayan Chis Escudero. Sabi niya dito, ang evidence-based approach ng Administrasyong Marcos sa investigasyon ng flood control budget ay hakbang tungo sa isang patas at makatarungang pagsusuri. Sa ganitong paraan, natitiyak na ang mga tunay na may sala ang mananagot at ang mga inosente ay hindi nadadamay. Paalala ko rin po sa ating lahat, magalit tayo sa korupsyon. Oo, pero huwag tayong padalos-dalos sa paghusga. Maging mapanuri tayo at huwag magpagamit sa mga intriga na nagadudulot lamang ng pagkawatak-watak. Siya po yung mahilig mag-intriga. Inintriga niya si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez po, sabi ng ICI, walang conclusion of guilt. Walang nakitang ebidensya po laban kay Martin Romualdez. Pero inintriga niya. Tapos ngayon sasabihin niya, maging mapanuri at huwag daw magpagamit sa intriga. Siya yung intrigador po. Di ba po mga kababayan? Kami ang dapat na maging mapanuri. Malinaw po yung mga lumabas sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung sino yung mga totoong sabit. Mamaya, ipakita natin para i-remind mga kababayan, i-refresh ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino dito sa mga sinasabi ni Chis Escudero na tingin natin nag-iiba ng tono. Di ba pa? Naramdaman siguro na wala talagang sasantuin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan muna natin yung pagtatanong ni Chis Escudero kay Vince Dizon, DPWH Secretary po. Ayan Thank at the outset Senator Lacson, our Senate President Pro Tem, for allowing me to ask my questions ahead, given its brevity. Pwede po bang malaman, mula dun sa original na budget ng DPWH na pinanukala sa ilalim ng NEP, magkano po yung kabuuang flood control funds na tinanggal mula sa panukalang NEP? Mga 255 billion, Mr. President. Yung pagtatanong na lang yung pagtatanong na lang kay Vince Dizon po, si Mahaba. Kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang
refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, doon po namin sabay na final sa Ombudsman yung referral na yon. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, yung mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and Highways. Ginong Pangulo, mga ginagalang ko kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyong ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na Chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayoriya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawa na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po. Nahalata ninyo yung langis-langis? Oo nga niya, Mr. Maravillas. Halata masyado yung paglalangis-langis. Pinupuri na niya ngayon ang ating administrasyon. So ang peg, mga kababayan ni Chis Escudero, wag tayo pong pabubulag sa kanyang mga salita. Madalas po si Chis Escudero, magaling lang magsalita, pero baliktad po sa gawa. O di ba po, mga kababayan? Biglang naging pro-government.
si Chis Escudero. Naging pa-anti-corruption po ang PEG at pa-reformist. Pero ano po yung totoong records niya, mga kababayan? Ang totoong record ni Chis Escudero, siya mismo po ang pumatay sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ang pinakang malaking pagkakataon para ilantad po ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Tama? Siya din ang nagbukas ng pinto para sa insertions. Sa Bicameral Conference Committee po, nakapirma nga siya doon. Diba po, mga kababayan? At siya mismo ang may pinakamalaking insertions. Sa buong GAA saga, 142 billion. Mas malaki pa kaysa kay Saldico. Si Saldico, yung sinasabi, 100 billion daw. Pero si Chis, 142 billion. So ang tanong, yan ba ang anti-corruption o anti-investigation? Ayan, billions for flood control. Unanswered questions behind Senate's 142 billion BICAM insertions. July 24, 2025. Report ng Inquirer. Sabi diyan, a single anonymously sourced document sent to Vera Files and later made public sparked questions that cut to the heart of how taxpayers' money is spent. Who decided where over 142 billion in additional public funds would go? And why were so many of these projects listed under so-called BICAM insertions absent from public debate and scrutiny? The 103-page document, which allegedly shows allocations and added by Senate President Francis Chis Escudero and other lawmakers during bicameral budget talks, has sparked a flurry headlines in online speculation. O diba, mga kababayan, 142 billion yung pinasok. At karamihan nito, mga kababayan, napunta sa mga lugar na puno ng mga ghost flood control projects. Mga proyektong walang natapos, mga pundong hindi makita kung saan napunta. Pagkatapos, may mga paganong statement si Chis Escudero kahapon sa budget hearing ng Senado, sa budget ng DPWH. May palangis-langis pa sa ating Pangulong Bongbong. Huwag kami, Chis. Ang salarin po sila, mga kababayan sa BICAM. Malinaw kung sino yung mga nakapirma. Oh. Ayan po, oh. Huwag tayong pauuto sa diversionary tactics. Oh. Saldico, Grace po, on the part of the Senate, Chairperson. O, sa baba, Chis Escudero, Senate President. Walang Speaker of the House dyan, walang Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya walang nakitang ebidensya po ang ICI laban kay Martin Romualdez. Yan po, ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Malinaw po. So mali pa nga yung sinasabi ni Chis Escudero sa kanyang pagtatanong kay Vince Dizon. Pinalalabas niya may kaso si Romualdez. Wala man pong kaso. I-refer lang po sa Office of the Ombudsman yung findings. At walang findings of guilt laban kay Martin Romualdez. Niloloko niya yung ating mga mamamayang Pilipino sa kanyang statement na may kaso. Wala nga. Walang kaso. Nirefer lang. No finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Paanong kaso? Walang kaso. May kaso siya, Inaso na sa Sandigan Bayan, si Saldico. Yung parehas nakapirma sila sa sa BICAM report. O di ba po, mga kababayan? So si Chis Escudero po, pinakamalinaw, nag-Judas Iscariote kasi pinatay niya ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Nagsama-sama sila ng mga kaalyado niya sa Senado. O di ba po, malinaw yon na kwento? Ibinaon nila kung sana forthwith trial proceed. Binaon nila yung impeachment laban kay Sara Duterte na isang constitutional mechanism, anti-corruption process. At yan sana para ilantad ang bilyong pundong nawala para maibalik lang man lang sana
sa bayan ang nawala. Pero anong ginawa po ni Chis Escudero sa Senado bilang Senate President? Siya yung humarang, siya yung pumigil. Siya yung pumatay sa proseso. Siya yung presiding officer. Kaya kung talagang anti-corruption siya, yung ang gusto niyang paniwalaan natin, so bakit niya pinigilan ang isang legal na proseso para ilantad ang maling paggamit ng pondo ng bayan? Tama pa? Dahil ang malinaw na sagot niyan, siguro malaking utang na loob niya sa mga Duterte. Lalo na po kay Sara Duterte. Or kauri. Ano ba? Pareha sabit mga kababayan dito sa mga controversies involving billions of funds. Yan o, 142 billion BICAM insertions. Yan o, ex-DPWH official Bernardo, tags Escudero, Revilla Co, Nancy Binay, DepEd Yusek. Report siya ng GMA News Online. Itinuro po ni Yusek Bernardo. Sabi dyan, in his affidavit, Bernardo said that Maynard Ngo, Escudero's campaign contributor and their close friend, asked him to submit a list of projects and then submitted a list of projects, some of which were included in the General Appropriations Act. Bernardo testified that after he gave Ngo the list and asked him how to proceed, Ngo told him that it is up to him. He asked if 20% was acceptable and he said Maynard affirmed that it is. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million pesos or about 160 million to Maynard Ngo, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made by me to Maynard Ngo at his office in Manila. Yan ang malinaw na mga testimony na sinumpaan mismo. Hindi peke yung affidavit, hindi tulad ng affidavit po ni Gutesa na nagtuturo kay Martin, peke po yung at hindi na nagpakita uli. Hindi na nagpakita sa Senado, hindi nagpakita sa hanggang ngayon, sa DOJ. Sabi nga natin, pag ang isang tao hindi na nagpakita, tumakas, o nagtago, ibig sabihin niya, may tinatago kasi nagtago nga eh. Ayaw nang matanong. Walang tanong-tanong. Gusto niya magkwento lang. Hindi pwede ang ganon. So yung kanyang privilege speech noon mga kababayan na alala ninyo na umaatake kay Martin Romualdez, pilit niyang dinidiin. Sa tingin natin po, hindi yon pagsusuri, hindi prinsipyo. Pang-entertain yon kay Sara Piatos. Na gusto nang umupo, sabi ni Yossi Castro. Ininga ng reaksyon ng Palace reporters. Kung anong masasabi doon sa sinabi ni Sara, handa na siyang umupo, handa siyang maging Pangulo. Ready siya. Di umanda na rin anya tayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos. Matindi yung puwelta ni Yossi Castro kay Sara. Pasikat niya yon itong mga ginawa ni Chis na privilege speech, attacking Martin Romualdez. Pasikat niya para matuwa si Sara. Di ba? So makikita natin dito sa mga galawan ni Chis. Si Chis po is not a victim of narrative. Siya po ang gumawa ng narrative. Siya yung lumalabas, mga kababayan, lumilitaw sa mga kwento na nagmanipula ng GAA. Nagmaniobra ng BICAM. Nakapirma siya doon at pumunta pa sa Congress. Not once, but twice. Nahuli po. Siya rin po ang pumigil sa impeachment. Malinaw yon sa kaisipan ng ating mga mamamayang Filipino. Kung ano-ano na yung naging kaulugan ng 4th tweet. Naging archive na yung 4th tweet. O diba? At siya rin po ang lumalabas, may pinakamalaking insertions. Mas malaki pa doon kay Saldico, 100 billion. Ang itinuturo yung ating Pangulo, na malabo man sabi ni Ping Lacson. Nagpa-insertan niya yung ating Pangulo. Ba't kakausapin pa siya? Pwede naman direktang ilagay sa net. Sabi ni Ping Lacson. At bakit niya nagpa-insert pala? Pagkatapos binito niya. Mas malaki pa, 194 billion binito ng ating Pangulo. Wala sa logic. Di ba?
At lumalabas, siya yung kasangga po ni Saldico. Siya ang umatake publicly kay dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang privilege speech mismo. Pagkatapos siya ngayon na nagpapanggap na andun siya sa kampanya laban sa korupsyon. Malabo po. Doon pa lang sa impeachment na pinigil mo yung trial, malabo na maging anti-corruption crusader ka. Tama pa mga kababayan yung ating mga analysis? Kaya kung may saboteur po sa Marcos administration, alam na ninyo po, sabi nga sa maririnig natin sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na po. Bisyo na to. Bisyo ni Keso. Diba? Tapos may palangis-langis ngayon sa kanyang manifestation po sa hearing ng budget para sa DPWH. Huwag kami Keso. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Tito Sen, Senate President Tito Soto, kinastigo itong si Bato de la Rosa kasi hindi na po nagpapakita sa sesyon sa Senado. Hindi na po magampanan yung kanyang trabaho. Yan Soto, kinastigo si Bato sa hindi pagdepensa sa 2026 budget ng DND at saka ng PIDEA. Tinakot kasi ni Ombudsman Rimulya na may warrant of arrest kanaan niya mula sa ICC. Hindi na nagpakita po. Sabi ng kanyang abogado, hindi man na niya nagtatago. Kung hindi nagtatago si Bato de la Rosa, bakit hindi na nagpapakita? May ganon. Saan ka nakakita na hindi man nagtatago pero hindi makita? Sabi po ni Tito Sen, kung hindi mo man lang magagampanan yung trabaho mo, hindi mo na sana hiniling yung chairmanship. Tama. Ito, pakinggan natin si Tito Sen. Napiko na po sa pagtatago ni Bato de la Rosa. Hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya, especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. Yes, yung kay Senator Bato lang, naalam po ba siya na absent siya even budget day? Hindi, walang, he has nothing in God. Sandali. He has not gotten in touch with me since the break. So is that okay na hindi niya nade-defend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian will take over. Yes, so siya naman ang chairman eh. Mga vice chairman lang sila eh. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh, yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang party? Yeah, absent yun. From November 10, November 11. Is that okay na hindi nila nade-defend yung agency na dapat nade-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na yun, especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Walang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall anything to that effect, but I will check. I will look at it. Meron akong mga nami-miss sa rules. Wala siyang hiningin tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant? Wala. He's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. But would you be safer here considering that you will not allow arrests made in the Senate halls? Your guess is as good as mine. Thank you, SP. Mula November 11 pa pala, hindi na nagpapakita si Bato. Sabi niya, make my date, Mr. Trillanes. Maski sumama ka pa, ang pusa sa akin. Sabi po ni Bato de la Rosa, ngal-ngal ka niya ng ngal-ngal, sumama ka pa, magpusa sa akin. Make my day, Mr. Trillanes. Ngayon po, hindi na nagpapakita si Bato de la Rosa. Siguro, yung dapat gawin po ng Senado, ang proposal po natin, itong mga ganitong senador, hindi lang si Bato,
lahat ng senador at congressman, pag po kayo, magawa kayo ng batas o rules diyan sa sa Senado, House rule siguro. Na pag ang isang member ng Senado o ng Kongreso hindi na nag-attend, may sanction dapat, absent. Sa eskwelahan nga po, may sanksyon ang mga mag-aaral na hindi na po pumapasok sa klase. Pwedeng ma-expel. Bakit hindi kayo mag-draft ng rule sa Senado? Kapag ang isang member o sa Congress hindi na nagpapakita sa kung anong rason tulad ng kaso or warrant of arrest, he can be expelled. Halimbawa, isang buwan na hindi na nag-attend, consecutive days, session days, hindi na nag-attend, di expulsion as member of the Senate. Kasi lugi po ang ating mga mamamayang Filipino na nagsisweldo ang isang senador o congressman na hindi man po nagtatrabaho. Nagtago na po si Bato. Ang sabi niya, hindi siya natatakot. Make my day, Mr. Trillanes. Tapos, hindi na po nagpakita. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, tinakot ni Ombudsman Remulla. Ang akala natin, maiisog sila. At gusto na niya na makita si Digong. Ito na yung pagkakataon niya na maka-reunion si Digong. Di ba po, mga kababayan, si Bato de la Rosa, na nagini pa nga, na ang sabi, nag-reunion sila kasi na-release daw. Pinagbigyan yung interim release ni Digong. Ibaliktad po, ang na-release yata yung warrant of arrest. Sabi niya, Mr. Maravillas, wala pa man. Kung wala pa, bakit nagtago na po si Bato de la Rosa? Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, naniniwala siya na may na talaga, may warrant of arrest siya. Ito yung latest na sinabi kahapon ng DILG, sabi ni John B. Remulla. De la Rosa warrant shown to Ombudsman was signed digital copy. Mayroon na talaga po. Pinasilip kay Ombudsman Remulla, digital copy. Kaya hindi na po nagpakita si Bato de la Rosa sa sesyon sa Senado. Sabi ni John B. The supposed ICC warrant for Senator Bato de la Rosa shown to Ombudsman Jesus Crispin Remulla was assigned digital copy. Sabi po ni John B. Remulla. The Ombudsman earlier this November revealed that the ICC already issued a warrant of arrest warrant to arrest De La Rosa, the former PNP chief of ex-President Rodrigo Duterte, during his administration's bloody war on drugs or drug war. From what I know, sabi po ni John Vic, a digital copy was shown to the Ombudsman, but it was not a verified digital copy, sabi po ni John Vic. After which, none of it was transmitted formally to the Department of Justice or to the Center for Transnational Crimes. So as far as the state security system is concerned, we are not yet in a position for a request for the arrest of Senator De La Rosa. Dagdag pa mga kababayan ni John B. Sabi po niya, because the Philippines withdrew from the ICC, there were no formal channels to verify the Ombudsman claims that the International Tribunal already issued a warrant for the former top cop. So napasama tuloy mga kababayan dahil sa pag-withdraw ni Digong sa ICC, wala daw formal channel para ma-verify kung nandyan na yung warrant of arrest ni Bato. Kaya hindi pa na po nagpapakita si Bato kasi baka iniisip niya, nilulukoan niya ninyo kami, nilulukoan niya ninyo ako. Basehan niya sa mga sources namin, talagang naka-release na. Hindi na po nagpakita sa Senado. Hindi na po makapagtrabaho si Bato de la Rosa. Nag-underground na po. Nagtago na sa kung saan. Baka po doon sa kingdom ni Kibuloy, doon din nagtago. Di ba po? Kaya may mga picture si Bato de la Rosa na nasa gitna ng bundok. Pinapractice na pala mga kababayan yung pagtatago.
Sabi niya gusto niya makareunion yung dating Pangulo. Pagkatapos, ito na yung kanyang pagkakataon na makasama ng habang buhay. Si Digong, tinalikuran niya si Digong. Hindi man talaga totoong Tatay Digong, mahal na mahal niya si Tatay Digong at walang iwanan. Yung Senado, iniwan niya po yung kanyang trabaho. Kaya wag tayo mga kababayan nagpapaniwala dito sa mga sinasabi nila. Mga sinasabi nila, lahat baliktad po. Si Digong sabi niya, handa siyang mabulog doon sa detention cell ng Dahig. Pero ang sigaw mga kababayan ng kanyang mga supporters, bring him home. Minoramora yung Santo Papa, yung Panginoon, yung Diyos minoramora niya pagkatapos humihiling ng panalangin. Pati si Harry Roque, humihiling na rin ng panalangin kasi may red notice na po, nakatimbre na sa Interpol. Ngayon kayo, nakaalala sa ating Panginoon. You see, nung nasa poder pa kayo, pinagmumura ninyo pati yung ating Panginoon. Yan, hindi na po makatrabaho. Sabi ni Tito Sen. Yes, sabi ng mga netizens, dapat patawan ng sanksyon yang si Bato. Sabi ni Fernando Abayro, natakot sa ICC, nawala ang tapang at yabang. Sabi ni Roselyn, tanggalin na yan. Tanggalo na yan. Diba? Dapat talaga. Gumawa kayo ng panibagong rules. Idagdag ninyo sa rules ninyo sa Senado. Kapag ang isang member hindi na magtrabaho, tanggalin na po ninyo. Expel ninyo as member. Kasi lugi po yung ating mga mamamayang Pilipino, patuloy siyang sumisweldo. Nawala naman pong pakinabang sa kanya kasi nagtatago na po. Tapos ito si Marcoleta, sabi niya, talagang walang due process. Kinestyon ni Rodante Marcoleta ang umano'y kawalan ng aksyon ng DFA nang aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa ICC sa Netherlands. Git ng senador, ang ginawa sa dating Pangulo ay paglabag umano sa karapatan ng isang mamamayan. Nagsalita yung may pagrespeto sa karapatan ng mamamayan. Wala kayong karapatan na magsalita na hindi nirerespeto ang karapatan ng mamamayan. Mismong si Digong, hindi nirespeto yung karapatan ng ating mga mamamayan. Tapos may gana kayong magsalita ng ganyan. Anong walang due process? Ang mismong pagharap niya doon sa ICC, yun na mismo ang due process. Kasi kung walang due process, dapat ini-JK na rin siya. Di ba? Dapat po, during the arrest, ini-JK na lang din siya. Yun ang walang due process pag ganon. Yung tulad ng ginawa niya sa mga inosenteng biktima ng drug war, lalo yung mga bata, nadamay po. Imagine, pati mga bata nadamay mga kababayan. Kaya baseless po itong mga pinagsasabi ni Marcoleta, sabi niya. Kahit na po hindi dating Pangulo, lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas, lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Sabi ng senador sa budget deliberations ng DFA sa Senado. Hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari tulad natin. Nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggang tapos na ang lahat at sila ay pumasok lamang nung nandun na sa Dahig. Sagot naman ng DFA budget sponsor na si Senator Amy Marcos. Pare-parehas po sila. May no person shall be deprived of life kapag nalalaman. Anong ginawa ni Digong doon sa mga na-EJK? Diba diniprive niya? Karapatang mabuhay. Siya, hindi siya dinideprive sa buhay. Kasi buhay pa siya ngayon. At walang death penalty ang ICC. Kaya pasalamat siya, buhay pa siya ngayon. Pero yung mga na-EJK po, napakarami, thousands of them. Sa bilang nga po, more than 30,000 yung na-deprive of life. Saan ka ba pumupulot ng kapal ng muka, Marcoleta? May kapal ka pa ng muka na magsalita na no person shall be deprived of life. Yun mismo ang ginawa ng amo mo. At siya hindi siya dinideprive of life. Si Digong, ang ganda pa ng detention cell niya doon. Asikaso siya. Habang yung mga biktima ng EJK po, nasa ilalim na ng lupa. Huwag kami Marcoleta.